Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga lagi nating kasama tuwing alas 7 ng umaga na nakikinig sa ating 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga minamahal, ngayon po ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na alagad. Mahal na alagad ni Jesus, si San Juan Evangelista. Sa bahaging ito ng mabuting balita, ito po'y kwento ng pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat ang kwento ng pagkabuhay ni Jesus ay nagpaningning sa pagmamahal at paniniwala ni Apostol San Juan. Sa kwento'y na nagpunta sila sa libingang walang laman. At sa huling bahagi ang sabi ay, nakita niya ito at siya'y naniwala. Sabi ng mga dalubhasa, anong kanyang nakita kung walang laman ang libingan? Kaya sa ibang mga pagninilay ang sabi ay, nakakita siya ng wala at siya'y naniwala. Mga minamahal, mahirap pong maniwala kapag wala kang nakikita. Mahirap na basta paniwalain ang iyong sarili na hindi ka kumbinsido sa iyong pinaniniwalaan. Ano pong naging dahilan, bagamat sa kawalan, ay naniwala si Apostol San Juan? Doon ipinasok ng mga dalubhasa kung paanong siya ang mahal na alagad ni Jesus. Pero kung inyong mapapansin, sa unang bahagi ng mabuting balita, hindi naman pinangalanan na si Juan Evangelista ang mahal na alagad. Ang sabi doon ay, pumunta si Magdalena kay Simon Pedro at sa mahal na alagad ni Jesus. Sino po ang mahal na alagad ni Jesus? At sabi ng mga dalubhasa, ito'y si Juan Evangelista. Pero sa pagpapalalim ng pagninilay, ang bawat isa sa atin ay ang mahal na alagad ni Jesus. Pero nag-iisa ang pamamaraan kung paanong mananatili tayong mahal na alagad ni Jesus. Yun ay kung tutugon tayo sa Kanya ng may pagmamahal. Kahit na minsan wala tayong nakikita. Kailan yung mga pagkakataong parang wala tayong nakikita? Kapag ikay may problema, kapag ikay may pinagdadaanan, kapag ikay may sakit, kapag ikaw ay may duda, kapag ikaw ay may galit. Ang mga bagay na ito ay mga karanasan na tila baga nagpapabulag sa atin sa katotohanan. Pero paano ka mananatiling mahal na alagad kung sa gitna ng mga pagsubok na ito, nananatili kang nagmamahal kay Kristo? At yun po ang diwa ng pagdiriwang sa araw na ito. Sapagkat si Jesus at ang diwa ng Pasko ay dahil sa pagmamahal. Tingnan ninyo, nakapasko na. Marami sa atin, maraming utang. Bakit? Abay di naghanda, ay di nagpilit magpapasko kahit wala, nagpilit magbalot ng regalo kahit hirap na hirap. Bakit? Bakit mo gagawing maghanda? Bakit mo pipiliting magpapasko sa iyong inaanak? Bakit mo pipiliting magbalot ng regalo? Dahil sa pagmamahal. At ang lahat ay kayang tiisin ng isang nagmamahal. Kaya nga po kayong mga mag-asawa, hindi naman laging masaya ang buhay pamilya. Hindi naman laging nakatawa Pero bakit kayo nananatiling magkasama? Dahil sa pagmamahal. Hindi naman laging mababait ang inyong mga anak. Hindi naman laging mababait ang inyong kapitbahay. Hindi naman laging mababait ang inyong matatandang inaalagaan sa bahay.
Napakaliligalig nga ng marami. Ay bakit patuloy niyong ginagawa ang pag-aalaga at pagtatrabaho para sa pamilya? Ang tawag ho doon, pagmamahal. Tingnan niyo at napapatawa ang iba sa inyo. Ano? Ay totoo eh. Akala ganin niyo yung madaling mag-alaga ng inyong lolo at lolang maligalig. O ang madali kang laging kasama sa bahay ang iyong bianan na bungangera at pakialamera. Ay bakit mo pinagtitiisan? Ang tawag ho doon, pagmamahal. Sa mga pagkakataong tila baga, ikay nahihirapan. Sa mga pagkakataong tila baga, wala kang kakampi, manatili kang nagmamahal. Sapagkat ang nananatiling nagmamahal, nananatili ding minamahal ni Kristo at nananatiling mahal na alagad ni Kristo. Kapag po ba nagmamahal, hindi umiiyak? Hindi ho. Sapagkat isa sa maraming mukha ng pagmamahal, lumuluha. Di ka? Kapag wala kang pambayad ngayong katapusan sa kuryenteng iyong sa dami ng isinaksak mong Christmas light, hindi mapapauluha ka. Abay, tanyo, sagad ang inyong kuryente ngayong katapusan. Pero bakit ka mananatiling pipilit mangutang? Dahil nagmamahal. Ang inyong mga anak, diga ang iba nga ay 13 taon na sa college, di pa nakakatapos, ay 4 ng kurso ang kinukuha eh. Eh bakit patuloy mong pinag-aaral? Ang tawag ho doon ay pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ay napakaraming mukha. Ang pagmamahal minsan ay umiiyak, minsan nagdududa, minsan napapagod, minsan nananawa, pero kailanman ang pagmamahal hindi dapat nawawala ng pag-asa. Sapagkat ang pagmamahal na meron ka ay nauna nang ibinigay sa iyo ni Kristong sumilang noong Pasko. Siyang unang nagmahal sa atin at siyang mananatiling nagmamahal sa atin kung bakit sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, patuloy kang lumalaban, patuloy kang umaasa. Yun ay dahil sa pagmamahal ni Kristo na sumilang sa iyong puso noong Pasko. Hilingin po natin sa ating banal na pagdiriwang na ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoong sumilang sa aking puso noong Pasko, halina't ako'y punuin mo ng iyong pagmamahal, upang sa kabila ng lahat ng aking pinagdadaanan, mga problema, at mga tiisin sa buhay, ako'y manatiling umaasa, puno ng pag-asang ako ay pagkakalooban mo ng biyayang kinakailangan upang mapaglabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng aking pinagdadaanan.